Welcome ulit sa ating videos. For today's ay kakalampagin naman natin ang sistema ng DMW o Domestic Migrants Workers. Siyempre, dahil na rin to sa mga nagva-viral na mga issue sa OFW, yung mga pagpapauwi ng mga patay. O diba? Ang nag-viral ay yung kay Jenny Alvarado, yung na-suffocate sa abroad. At nagkamali pa nga ng bangkay na pinauwi, di ba? At dahil dyan, ay marami pa akong naungkat ng mga patay na hindi pala napapauwi ng ganun-ganun na lang. At katulad po ng papakita ko sa inyong videos, napanood ko to sa isang segment kay Atty. Castillo. At talaga naman, hindi naman talaga pala lahat ay nabibigyan ng hustisya. At meron nga isang patay ay nako 55 days na ay nandoon pa at ito ang issue. Intro muna tayo. Ito ang maritesan na walang halong chemical kundi real talk lamang. Kung balat sibuyas ka, huwag ka dito. Ipapakita ko na rin sa inyo ang videos ng kamag-anak na nananawagan. Good afternoon po, Atty. David Castillo. Nais ko po humingi ng tulong sa inyo. Tulungan niyo po yung kapatid ko na makauwi. Nasa Saudi po siya, Jeddah Taib. Siya po ay namatay noong November 23, 2024. Hanggang ngayon po, attorney, hindi pa po nakakarating yung kapatid ko. Tulungan niyo po kami makauwi ang kanyang mga labi. Attorney, may kapatid din po kami doon. Pero lagi po siyang nag-a-update doon sa company po niya. Sinasabi lang po na pabalik-balik po siya. Tapos kanina po, ngayong araw po ng Monday, nagpunta ulit po yung ate namin doon sa HR. Ang sabi po, wala daw pong budget para ma-shipment po yung gabi ng aming kapatid. At makikita nyo naman talaga ay napakahirap talaga maging OFW, lalo na kung mahirap ka. Tapos yung mga kamag-anak mo kahit saan humingi ng tulong kapag namatay ka sa abroad, ay wala talagang mahingaan ng tulong. At ang isyong ito ay ang ating pag-uusapan. Pabor ba kayo at talaga bang ang lahat talaga sa sistema ng gobyerno natin ay hindi nagiging patas? Titingnan po natin kung ang lahat ba ng mga namamatay pare-parehas po yung kanilang pagtrato. Katulad nung kay Jenny Alvarado, nag-viral lang naman po siya at napauwi ng mabilis. Ng lahat yan ay napunta na sa mga vlogs na napapanood natin. Bago mabalita, nakita nyo yan. Unang mga lumabas yan ay yung nagkamali ng bangkay. Diba? Shinare ko yun sa inyo. Pero galing yun kay Istorya ni Juan, kay Sir John. Tapos shinare ko yun dun sa inyo. So yun, nung nag-viral yun, sakalang gumawa ng paraan ang DMW, MWO, at ang OWA para mapauwi ang bangkay. Nagkamali pa nga, di ba? Yung Nepali pa nga yung yung napauwi dito. Isipin nyo. Yung gastusin nung pagpapauwi dito, nung Nepali sa Pilipinas, ayun. Yung hindi ka naman taga Pilipinas pero patay ka na sa kakapapinagbakasyon. Di sana lahat ng patay pinagbabakasyon sa Pilipinas gastusan ng gobyerno ng Pilipinas. Tapos ibabalik ulit sa bayang pinanggalingan niya para mailibing siya. Na tatalakayin ngayon. Pero unahin na po natin yung isa nating kababayan na nanawagan po dahil yung kanyang kaanak, yung kanyang kapatid po ay kasalukuyan po nasa Saudi Arabia. At siyempre Direk, alam mo Jerome, siyempre, ganito yan eh. Ngayong 2025, ang buwan mano natin dito, siyempre itong mga namatay na mga overseas Philippine workers. Makakala kasi nila yung nakikita lang nila yung mga nailibing doon sa garden. Sa totoo lang tayo po ay nakakaalam. Marami pong namatay. Hindi po nakakarating lahat sa DMW. Tayo po nakakaalam yan at siyempre ilalabas po natin yan. Ganon. So ayun. Pero may mga issue pa pala na hindi natin nakikita dito sa Pilipinas at sa lahat ng sulok dahil hindi naman talaga tayo ganun ka-active sa mga maritesan, lalong-lalo na pagdating sa mga OFW at sistemang pang-gobyerno.
At lahat tayo yun, naging bulag na lang. Meron po pala tayong mga hindi nalalaman, hindi natutuklasan. At dito po lamang sa inyo, Marites. Dito sa Marites ang walang chemical, kundi real talk lamang. Okay, i-real talk ko na lang din guys. Kasi nakakahabag pala din talaga yung mga OFW natin. Kasi isipin mo, itong kaso na to ni Sir Giordano ay Alcala ay matagal na siyang namatay noong December pa 2024, pero hanggang ngayon ay hindi pa po nauuwi sa Pilipinas ang bangkay niya. Stress na daw po ang mga kamag-anak. Ayan, yung Good afternoon po, Attorney David Castillo. Nais ko po humingi ng tulong sa inyo. Tulungan niyo po yung kapatid ko na makauwi. Nasa Saudi po siya, Jeddah Taib. Siya po ay namatay noong November 23, 2024. nananawagan sa DMW na tulungan sila at sa OWA para maiuwi po ang bangkay ng kapatid niya. Ang issue naman po ay ganito, ay pumunta na daw sila sa agency. Ayun nga, dahil may kapatid din siya dun sa abroad at nilalakad. Pero pagpunta daw sa HR, ito lang po ang sabi ng HR, wala daw po silang budget. Kasi napakamahal naman po kasi talaga ang gastusin para dyan. Kaso, siyempre, ikaw ba naman na Pilipino naghihintay ng kamag-anak mong patay para sana makasama sa huling hantungan niya ay hindi pa nga makauwi dahil nga sa walang pera si amo, si employer. Kaya sinabi naman niya na employer kaya isinama sana sa kaso sa agency na dapat solusyonan ng agency, kaso pati ang agency ay wala nga daw pera at Wala daw pong budget para ma-shipment po yung gabi ng aming kapatid. pagkatapos nga nito guys, siyempre inilapit naman ng agency ngayon sa DMW. Kaso alam niyo naman, hindi naman siguro tayo kasi sikat kaya hindi tayo masyadong napapansin, hindi rin tayo nagbabiral, kaya napababayaan na lang. Kaya nananawagan po yung pamilya na nawa ay mapauwi dito. At ito lang talaga sa sistema natin ang masakit, no? Kapag mahirap lang tayo, hindi tayo nagba-viral, hindi naman tayo mapapansin talaga, di ba? Hindi tayo mabibigyan ng tulong. Mabibigyan na lang tayo ng gobyerno ng tulong kapag nag-viral na tayo, o di ba? Ganun talaga ang sistema. Real talk na lang tayo, guys. O bakit yung Sampaguita girl na nagba-viral ngayon, isingit ko na lang din, o di ba? Hindi naman natin siya kilala, hindi rin naman kilala ng lahat yan. Hindi naman siya pinapansin, di ba? Pero napansin lang siya, bigyan siya ng tulong ng gobyerno, ng DSWD, ng cash assistance, nung na-viral siya. O, di ba? Pero isipin mo, yung viral na yun ay na-upload na daw yun noong December pa. Nire-upload lang ng vlogger ngayon kasi dati pinabura daw yun. Tapos nire-upload lang ulit ng vlogger kaya nag-viral. So, yun, nakatulong din na ay paano nag-viral, o, di ba? At least nabigyan sila ng assistant ng ng DSWD ng gobyerno natin, o ngayon pinaghaguluhan pa para bigyan siya ng hustisya. Pero behind this scene ng viral ni Sampaguita girl at ni Jenny Alvarado, nagkapalit ang bangkay sa pagpapauwi dito sa Pilipinas dun sa Nepali. Tapos ayan, nakauwi na nga, hindi pa nga daw nga yun na autopsy, diba? So autopsy pa dito para kahit pa paano yung agam-agam ng pamilya na may foul play sa pagkamatay niya ay maibsan, kasi hindi sila naniniwala na namatay lang sa ganun. Pero magiging payapa sila na na malaman na sa suffocation talaga at cardiac arrest ang naging pagkamatay ng kanilang kapag-anak. So, ayun lang naman po guys. At dahil dyan ay dapat lang din talaga tayong makialam. At ito pa sa likod ng nangyayaring ito, may mga patay pa, marami pa sa abroad na hindi napapauwi. Buti nga si Jenny, 'di ba? Nag-umaksyon agad ang Pilipinas. Ilang days lang, 'di ba? Isipin niyo nung January lang yun namatay, 'di ba? Itong January 2, tapos napauwi na siya sa Pilipinas. Ganun kaigsi. Ganun po kumilos ang DMW. Kung tutusin, favoritism ba talaga, palakasan, o dahil nag-viral si Jenny kaya tinutulungan? Paano naman yung katulad nito, hindi nagva-viral, namatay siya sa cardiac arrest, o 'di ba? Tapos hindi napapansin. Kahit ilang beses na daw lumipat-lipat, pinilipat-lipat, tinuro-turo sa kung saan-saan, turo-turo talaga ng tulong talaga ang gobyerno. Yung mga kapag-anak, hirap na. Hindi na daw sila makatulog, guys.
ikaw ba naman, siyempre kahit naman ako, kung gano'n ang kamag-anak ko, may mga kamag-anak pa naman ako dyan sa abroad, kaya sana ma-aksyonan to, lalo na sa hearing ni Senate, no, ni Sir Rafi Tulfo, di ba nagpaano siya sa Senate ng hearing tungkol dun sa paano nagkapalit yung bangkay na pinauwi. Sana maisama din dito sa agenda nila yung na wag lang yung mga nagva-viral ang mabigyan ng tulong. Katulad ng ibang, katulad nitong kay Sir Alcala ay mabigyan din ng tulong. Katulad ng 55 days na hindi pa na iuwi ng Pilipinas, o di ba nandun lang sa freezer sa abroad, di ba? Kumbaga isipin mo, dapat nailibing na siya, nabigyan na siya ng payapang himlayan dito sa Pilipinas, pero hindi pa siya nabibigyan. Kasi nga, ayun, ang gobyerno natin busy ngayon sa pag-autopsy kay Jenny Alvarado, yung bangkay na nasuffocate. Tapos, may kapalitang bangkay. Ang dami pa palang patay na dapat pauwiin. Tingnan mo, nauna pa si Jenny, isa dito sa mga namatay sa cardiac arrest lang, mga pabalik-balik na ng abroad. Panoorin po natin ang storya po ni Gordiano Alcala din. So, yun. May iba't iba mang kaso ang tayo, di ba, sa abroad. Lalo na iba't iba talagang case ng pagkamatay. Kaso sana maging patas din lang ang DMW at ang OWA at kung sino-sino pang gobyerno para tulungan yung mga kamag-anak ng mga biktima ng mga ganitong insidente. Hindi naman natin pare-pareho ginusto na mamatay tayo, kaya nga tayo nagtatrabaho, di ba? Na akala natin pag naging OFW tayo, kapag may nangyari sa atin sa abroad ay bahala na sa atin ang gobyerno. Kasi umaasa tayo. Dahil yun yung karapatan natin as OFW, di ba? Na gobyerno na ang bahala sa atin. Kaso, minsan talaga ang sistema natin, ito lang talaga, nakakasakit. Hindi naman sa pero real talk na lang tayo, no? Ito maritesan natin, ay walang halong chemical, real talk lang. So, ayun, sana maging agenda na din to sa hearing sa Senate sa 21 ni Senator Rafi Tulfo, ang idol ng ting lahat. Idol ko din yun, pinapanood ko din yun. So, ayun, sana, ayun, lahat din kayo mga kapwa natin Pilipino, ayun, i-share nyo na lang tong videos na nanawagan tayo sa DMW na bigyang action lahat ng mga nangangailangan. Ako, bilyon-bilyon daw, balita ko, bilyon-bilyon daw. Ang action fund na inilagay din dyan ni Senator Rafi Tulfo sa DMW para tumulong sa mga ganitong klase ng cases. Kaso baka hindi din alam ni Senator Rafi Tulfo na may mga cases pa pala na yan tulad niya ni Sir Giordano Alcala na 55 days na hindi pa napapauwi. So sana yun, i-share nyo na lang yung videos natin para manawagan tayo sa mga DMW, maging patas naman. Huwag sana maging sino lang yung nag-viral, yun lang ang tulungan. At sana lahat talaga, dahil marami pa. Panoorin niyo yung videos ni Attorney Castillo, napakarami. Kaya ginawa ko din yung videos na to na nawa lahat kayo, ayun, na sumusuporta sa akin. I-share nyo to para kahit pa paano, maging tawag nito, maging panawagan ito na lahat tayo may kakayahan na kumilos. Kaya nga tayo nagba-vlogs para maging pakinabang sa isa't isa at higit sa lahat. Makatulong tayo in a nice way na wala naman tayong tinatapakan. So ito, maritesan lang na walang halong chemical at real talk lang. So ayun, gusto ko lang din i-real talk na ako, as in, pinasok ko na lang din itong papa-vlogs-vlogan natin, ay kinukundin ako din yung mga ganong sistema na napakahirap. Pag mahirap ka talaga, napakahirap ng sistema. Pag mahirap ka, hindi ka paborito tulungan. Parang yung hustisya, tapos patay ka na, hindi mo pa rin makuha yung tamang sistema para mailibing ka man lang na maayos sa sarili mong bansa na. Magandang gabi po sa iyo. Magandang gabi po, attorney. At pakikwento po ba yung ano po nangyari sa inyong kamag-anak? Noong November 23, 2024, namatay po ang kapatid ko sa cardiac arrest po. Kami po ay humingi po ng tulong sa DMW na 3 beses na po kami nagpa-follow up. Wala po kaming makitang solusyon or action na para malaman po namin bakit po ganun katagal. Attorney, ang dami naman pong nilapitan. Mga ahensya dito sa Pilipinas.
hanggang ngayon po, 55 days na po yung kapatid namin sa freezer. Kaya attorney, humingi po ako ng tulong sa inyo. Napauwi po siya. Nakakapagod pong maghintay pero hindi po kami susuko. Hindi po kami mamawalan ng pag-asa. Kaya attorney, tulungan niyo po kami mapauwi po siya hanggat maaari. Ang hirap po ng sitwasyon ng ganito. Kung tutuusin, lahat yung mga yan dumaan sa mga agency. Tapos, di ba, sasabihin pa nila, paano pa sabihin yan? Illegal recruiter yung agency niyan. O so, kasalanan ba nila na mabiktima sila na illegal recruiter? Isipin nyo, ano po, gawain din ng gobyerno natin na sana lahat ng illegal recruiter ni agency at mga illegal na yan ay alisin. Bakit pa magkakaroon ng mga illegal na agency, di ba? Isipin mo, paano sa magkakaroon pa ng illegal na agency kung ginagawa ng DMW, ng OWA at ng gobyerno natin na linisin lahat? Diba? Tapos pag illegal recruiter, paano yan? Malay ba nilang illegal na yung agency nila, diba? Tapos sabihin nyo, tatanggalan ng lisensya. O sige, tinanggalan na nila ng lisensya. O paano ngayon yung OFW na nasa abroad, tulad yan. Diba? Wala na silang agency kung illegal yon. O dapat ang gobyerno ang gumagawa, natanggalin lahat, alamin lahat, bakit may mga illegal agency pa rin na nakaka-recruit ng kapwa nating Pilipino, tapos pinapadala sa abroad magtrabaho, tapos kapag namatay, aksidente man yan o pinatay, di ba napaka-unfair na isasabihin illegal kasi yung agency niya. Na kung tutuusin, walang illegal agency kung nagbabantayan yan ng gobyerno. Gobyerno dapat natin ang kumikilos niyan. Para saan pat nandyan sila? Kung sila mismo, hindi nila nababantayan. Ang dami ng illegal agency dyan, di ba? Ang dami ng illegal recruiter. O di ba? Isipin niyo naman. Tapos isisisi yan sa agency na. Kasi illegal yan. Malay ba namin, kami mga Pilipino, kung illegal yung agency na yan, ang alam lang namin, di ba? Alam niyo naman, pag mga illegal, ang galing yun mag-kumbinse. Paano naman kung hindi natin talaga alam? O, diba? O, tapos, ngayon, hindi siya legal. Hindi siya illegal ngayon. Ngayon, legal pag alis mo, tapos hindi nag-renew ng lisensya. Alam niyo naman, nire-renew ang lisensya niya. Pag nasa abroad ka na, hindi yan na-renew. O, di illegal na rin yung agency na yun. Kung dapat talaga binabantayan niya ng gobyerno. O, diba? Para saan pat lahat ng nasa government natin, nakahalal dyan sa posisyon na yan. Iniluklok dyan, tapos hindi nababantayan, di ba? Yes po, hanga po ako kina Sir Arnel Ignacio at sa iba pa sa mga nakikita nyo sa Tulfo. Ma-action talaga si Sir Arnel, pero baka hindi pati alam ni Sir Arnel yung mga ganitong mga sistema na meron pa po Sir Arnel talaga, Sir Ignacio na baka po hindi nakakarating sa kaalaman nyo. Sana makarating po sa kaalaman nyo na marami pa po palang ganitong klase ng sistema. Nakakaawa na 55 days, hindi pa makauwi ng Pilipinas yung bangkay ng tao. Na kung tutuusin, dapat na yan, nung may mansari na yan, naka 9 days na yan, may 45 days na dapat yan na sineselebrate, pero 55 days, nandun pa yung bangkay niya sa freezer, sa abroad. Diba? Gawa po ito. At syempre, pagbalik magagawa, wala pong ibang responsibilidad dyan. Kundi ang Department of Migrant Workers, sila po dapat ang mag-asikaso niyan sa pagpapauwi dito sa Pilipinas dahil wala na pong hahabulin na recruitment agency. So, ayun lang naman po naman, no? Real talk lang tayo. At wala po akong gustong sagasaan. Gusto ko lang din po magbigay ng impormasyon sa mga katulad nating kapwa Pilipino na nakasubscribe sa atin. At ayun, marami pa po tayong dapat alamin sa gobyerno natin at hindi po natin nakikita at hindi natin malalaman kapag walang katulad natin na magsasabi ng katotohanan at higit sa lahat, mang-real talk sa kanila. So, ayun. Ako po ulit, ang inyong Ate Rowena, ang inyong plumarupok ng masang inyong kahugot at karupoks. Ayun, kung hindi ka pa guys nakasubscribe, subscribe ka na, tapos follow nyo na rin ako, tapos mag-likes and comment ka na kung ayaw mong i-share, pero mas maganda ko i-share mo para yung panawagan natin para magising ang kapwa natin Pilipino at higit sa lahat ang nasa gobyerno. Dahil hindi ho talaga lahat ay alam ang nangyayari sa likod ng ating sistema dahil hindi lahat talagang ipapaalam sa mga nakaupo. Kasi kung alam to ni Sir Arnel Ignacio, naku baka umaksyon na yan kaso baka hindi niya pa nga alam kaya napakatagal. Isipin mo 55 days, diba? So yun guys.
Nawa makatulong kayo, makasama ko kayo na magkalat na magandang kwento. Ito yung Maritesan natin na walang halong chemical, real talk lamang.